Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore ng Silo, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na." Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin."
mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat, ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Minsan nakikita natin ang mga pagsubok natin sa buhay bilang parusa. Tuwing merong trahedya, marami tayong mga tanong na hindi natin mahanapan ng sagot. Bakit ang tatay ay namatay sa isang aksidente habang iniwanan ng kanyang pamilyang naulila? Bakit kailangan ng isang beauty queen ay mamatay sa cancer sa napakamurang edad? Gayong marami pa siya na siyang nagawang kabutihan sa buhay. At bakit may mga taong namatayan ng kapamilya at nawala ang bahay sa bagyo, sa baha, at sa lindol? At bakit may masasamang nangyayari sa mabubuting tao? Mga minamahal na kapatid, ang mga trahedya ay bahagi na ng ating buhay. Sa Ebanghelyo, binanggit ni Jesus ang dalawang trahedya. Ang pagpapatay ni Pilato sa ilang mga Galileo sa templo, at pangalawa, ang pagkabagsak ng tore sa 18 na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Noong panahong yon, tiyak na marami rin ang nagtanong kung bakit nangyari ang mga trahedyang yan. Mas madaling tanggapin kung sasabihin na lang, pinarusahan ang mga namatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit nilinaw ni Jesus na hindi ibig sabihing mas makasalanan ang mga nakakaranas ng trahedya. Sa totoo lang, maraming ang mga santo ang nagdusa at nakaranas ng matinding pagsubok. Para kay Jesus, ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang tunay na trahedya. Ano yun? Yung hindi pagsisi sa kasalanan. At ani pa niya, ang hindi tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos ay tiyak na makakaranas ng kapahamakan. May mga nagsasabi, akala ko ba maawain ng Diyos? Bakit niya paparusahan ang makasalanan? Sa totoo lang, ang ating kasalanan naman ang nagpaparusa sa atin, hindi ang Diyos. Halimbawa, kapag inubos natin ang puno sa bundok dahil sa illegal logging, bumabaha sa atin. Kapag nagtatapon tayo ng basura sa dagat, nagbabara ang mga ilog at bumabalik sa atin ang baha. Kapag nangungurakot tayo at nagnanakaw sa kaba ng bayan, lahat ay nagdurusa dahil sa mga ghost project na yan. Kapag may ginawa tayong masama, babalik at babalik rin ang masamang epekto niyan sa atin. At hindi lang yan, may gumagambala sa ating puso at walang kapayapaan ang ating kalooban kapag gumawa tayo ng masama. Nagigilty tayo at nangungonsyensya sa nagawa nating kamalian. Buti na lang maawain ng Diyos dahil habang tayo'y nabubuhay pa, may pagkakataon pa tayong magbalik loob at magsikap palaganapin ang kaharian ng Diyos. Pinapaalala ni Jesus na tayo ay huhusgahan batay sa mga pagkakataong ibinigay niya sa atin. Marami sa ating pinagkatiwala, no? Kaya't marami rin tayong pananagutan. Kailangan meron tayong resulta. We must have something to show for. Ano ang punto para sa atin ngayon? May tungkulin tayo na gawing mas mabuti ang mundo dahil dumaan tayo rito. Hindi pwedeng nakikinabang na lamang tayo at wala naman tayong naibabalik sa mundo. Tulad yan ng puno ng igos na tanggap lang ng tanggap ng sustansya mula sa lupa, ngunit wala namang bunga. Ang punong ganyan ay walang silbi at dapat putulin. Dahil nabubuhay pa tayo sa mundo, meron pa tayong pagkakataong mamunga. Sa Ebanghelyo, yung puno ng igos, 3 taon siyang lumaki at hindi namunga. Ngunit pinagbigyan pa rin siya ng may-ari ng ubasan ng 1 taon upang mamunga at binigyan ng maraming pataba.
Kaya makikita natin, no, hindi basta susuko ang Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya binibigyan ng lahat ng pagkakataong mamunga. Paano tayo magsisimulang magbago? Yung pagsisisi ay bunga ng ating karanasang minahal tayo ng Diyos. At dahil nauna ang Diyos na magmahal sa atin, tayo ay nagsisisi, nagbabalik loob sa Kanya. Kaya tuklasan natin ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Paano? Nariyan ang banal na salita ng Diyos. Nandiyan ang mga Bible study na pwede nating i-attend. Pwede tayong mag-recollection at mag-retreat. At pagkatapos, makikita natin ang galaw ng Panginoon sa ating buhay. At doon tayo matutulak magbagong buhay. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sa mundong ito, ano na ang nagawa ko para sa Diyos?